Praise God, maayong buntag kaninyong tanan. Pwede ba nga kanang imuhang tapad, imong i-greet og maayong buntag? To someone on your left, on your right, and at your back, greet them with a pleasant good morning. Amen. Amen. Let it be known that Bethel Community Church is a warm church. Amen. Not just during brownouts, but especially sa mga abi-abi sa usag-usa. Amen ba mga kaigsunan? Praise God. God is good. And all the time, God is good. This sermon today, this morning, is not a sermon on giving. It's not a sermon on tithing. It is a message of developing our mindset as believers on how we conduct ourselves when money is concerned. So the title is The Believer's Attitude on Money Matters. Don't worry, this is not about tithing nor giving, but this is a message that I have shared this message years back, but because of the relevance with today's happenings, I have realized that this is worth repeating, this message on our attitude on money matters. Because you see, the Bible is very clear that the rival of God is not Satan. The rival of God is money. You cannot serve both God and money. Mammon in other translation, but it means wealth. It means finances. It means riches. All right? So, we have no particular text this morning. Gusto lang ako mag-share og mga principles this morning on this particular subject. I don't know if you have known that the Great Wall of China is one of the wonders of the world. How many of you know that? It's one of the 7 wonders of the world, I think. It was built actually to protect the people of China. But ang problema, mga kaigsunan, although they built it high so that no one can go over it, and they also built it so thick so that no one can tunnel through it. It was a formidable wall. And gani nagnay mga nagsulti nga kani nga Great Wall of China kanang duha ka jeep, duha ka lawin pwedeng magsugat. Inana siya ka taas, inana siya ka baga mga kaigsunan. And in fact, this is the only man-made structure on this planet that can be seen on the moon. How many of you know that? The only man-made structures nga makita dito sa moon, mga kaigsunan. And so they built this gigantic wall to protect themselves from the barbaric horde. Again, gibuild nila ni nga taas para walay maka-go over, gihimo sa nila nga thick para walay maka-tunnel through it. But don't you know that for the last 100 years, this structure had been breached 3 times by the Mongolian horde. And they were invaded because while they were relaxing in confidence because they already have a protection, and it's like dako nga wall, and they thought that everything will be fine and that they will not be able to be raided by
the Mongolian hordes, they relax. And although ang wall, mga kaigsunan, dili masaka, o dili po siya mabangagan tungod sa baga nini, mga kaigsunan, pero nalimtan nila tudlo ang ilang mga kabataan for the last 100 years, nalimtan nila pagtukod nini, nalimtan nila pagtudlo ang ilang mga kabataan og integrity and patriotism, ang paghigugma sa ilang nasod. So dili tod masaka, dili matanel, pero pwedeng i-bribe ang mga gwardya. And that is what exactly happened. Ang gihimo lang nining mga raiders, ilahang gibribe ang ilahang mga gwardya and 3 times na invade nila ang China, mga kaigsunan, simply because their children, their guards were not taught patriotism and integrity. Brothers and sisters, kining integrity is a rare thing. Amen. Given sa mga nakita nato ang mga situation karon, mga kaigsunan, integrity with money is a rare thing. In fact, bisan pa among churches, bisan pa among mga Christians. But let me submit to you that God wants us to be honest and faithful in our financial dealings. Can I hear an amen? Gabisan tuod og rare kini, mga kaigsunan, apan gusto sa Ginoo nga aduna kitay honesty ni ining mao nga mga butang. In fact, gusto sa Ginoo nga mahimo kitang honest sa atong mga financial dealings bisag way tao nga nakakita. Sa gagmay man o sa dagko nga mga butang. Otherwise, we will be like these people, because if you can cheat in small things, what will stop you from cheating on bigger things? These contractors, these public officials have started with thousands. They were not satisfied, as hearts are corrupt and cannot be satisfied. Therefore, they went to millions and now billions. What is next? Integrity with money, ladies and gentlemen, is very important, and dili ta pwede nga mo hatag og accusing finger ani nila, because we have known that our hearts are also corrupt. We may not be dealing with billions or millions, but the amount is not important. It's not relevant. What is important is what's going on with the heart. Because it's the same with small things or big things. The same corruption. The same dishonesty that's going on. Ang problema usahay, mga kaigsunan, is that people are emboldened to be corrupt because they thought that they cannot be caught. Pero para na to, it's not about being caught. It's because there is someone watching. And there is judgment coming. These 2 things should prevent us from being corrupt nor dishonest with our financial dealings, because if you are a true Christian, you should know that someone is watching. You, and you cannot cheat your conscience, right? Your mouth may be saying something, your mouth may be lying, but your conscience will never lie. That's the workshop of the Holy Spirit, your conscience. And God is watching as well. Do you believe in God? Therefore, you should not be involved with shady dealings as far as finances is concerned, because God is watching. And secondly, He will judge you. He will judge us.
That should be enough. These two things should be enough for us, not to be shady with our financial dealings, to be honest, to have a complete integrity as far as money matters are concerned. Merriam-Webster has this to say about integrity. Integrity implies trustworthiness and incorruptibility. There's that word again. O saan ang bago nga word nila karon sa atong dictionary? Kleptospirosis. Kadungog mo, ana. Kabalo mo pa sa si kleptospirosis. Hello? Oh, ang sakit sa pagpangawat. Kleptomania ba? Klepto. Oh, kisa man diri may kleptospirosis. Implies trustworthiness and incorruptibility to a degree that one is incapable of being false to a trust, responsibility, or pledge. These people have been given a pledge, a trust, and a responsibility. But alas and unfortunately, they are not incorruptible. In fact, they have made away, and Magalong says just a while ago, yesterday, this has been actually a syndicate. Yeah, kining panghitabo, sindikato, mga kaigsunan, gikan dito sa taas, padulong sa pinaka last nga distrito sa DPWH dito sa Surigao o asa man ang pinakalayo nga mga lugar diri sa Mindanao. Sindikato na ni. Akong i-share ni mga kaigsunan tungod kay na-share ko na ni nga mensahe years back na alay mga changes akong gihimo. Tungod kay nakita nako nga relevant yung kaini og nga kinahanglan kitang mga Kristiyano, lahi ang dagan sa atong mga mindset, lahi ang atong mga attitude with regards to money. Because we are going to make an account of ourselves a day, someday. Do you believe that? That we are going to make an account. Are you incorruptible? Are you trustworthy on money matters? Some of you mga negosyante kamo, ang uban kaninyo na sa mga gadil o mga businesses, ang uban kanyo na sa inyong mga trabaho. Wala tayo katungod nga mo akusar og aning mga tawhanan kung kita mismo gapang bitbit sa mga bond papers sa itong mga gikan sa itong mga trabaho o gihatag sa itong mga anak, mga paper clips o uban pa. Wala tayo katungod nga mo akusar nila kung kita mismo gapanika sa itong mga bandi clock or kung naa pa man akaron or unsa man nga mga bagay nga ato ang mga ginatikasan. Christians must act credible and with integrity on all financial dealings. I'd like to hear a resounding amen to that. Believers, you don't want to be surprised when God says to you, I do not know you. Depart from me, you evil doers. He didn't say you incompetent. He didn't say you who are lazy. No, he said evildoer. Something that's against God's word and still you're doing it. Ingon pa nila ni Vince Dizon o kining si Magalong. You will be surprised by what they say. They said every project that we have inspected, 100% corrupt. Every project. From there to here, every project is corrupt. Either it's substandard
or ghost project. Every structure, dili lang flood control, kala mga eskwelahan mo, tingala ka lang mga eskwelahan sa, bisan sa DepEd, mga kaigsunan, gamayng uyog ng liki na. How many of you know this? Don't you know that in 2023, there is a corruption index? They do this every year. And I want you to look at the record of the Philippines. In the 2023 corruption index, the Philippines placed 114 out of 180 countries. Our corruption score is, as you may be able to see on the screen, is 33 over 100. 0 being the most corrupt, 100 being the most clean. And you can see our score, 33. The threshold is about 45 or 50. That means that the Philippines is one of the most corrupt country in the world. And that's about to change in 2025 because of what's happening. Are you listening, my dear brothers and sisters? Years back, they were satisfied with millions. Now, it's billions. Again, don't be ready to accuse them because we too. Again, this is not about amounts. This is about what's going on with the heart. I have offered to you that unless Jesus takes over your heart will always be corrupt. Our hearts will always be corrupt. Our hearts will always long for something that is not of God. Why not be satisfied with just 2, 3, even 4 cars? Why gather 40 or 100? Why not just be satisfied with maybe 2,000, 3,000 worth of clothes? Nganong abot gyud tag 200,000? I want to show you principles of integrity on money matters. Are you ready? Murag hilo man kaay mo mga kaigsuonan. Kisabay seryoso kay ako nga nagwali o kamong naminaw din ha. All right. By the way, mapasalamaton kay ko kay ang mga pastor magreklamo gyud sila nga basta ting ulan, basta kay mga mga awa na ta problema sa away ni Pacquiao. Okay. Mga ting-ulan gani, ingon nila, minus gyud ang among attendance, pastor. Pansalamat kita mga kaigsunan diri sa Bethel, wala ga minus ang atong attendance. Palakpakan atong Ginoo niya na. Praise God. Let me share to you principles of integrity on money matters. All right, number 1. We must have a clear conscience because Christians should be different, right? We must have a clear conscience in all financial dealings. Look at Acts 24:16. In view of this, I also do my best to maintain always a blameless conscience, both before God and before men. In view of this, I also do my best to maintain. Look at what this writer is saying. He's saying that he has made a choice. It has become his intention that there should be no war between him and his conscience. That his conscience will always be clear. Because our conscience will never lie. It will always say the truth. It will always expose the truth. Ang problema lang sa sige na itong pamakak o sige na ito pag-deny sa kamaturan nga ginasulti sa itong konsensya, magakahinay ang tingog sa itong konsensya. Later, di na nato madungog. That's why you can say that the
conscience of this. Corrupt officials are calloused already. This is not the first time that we have problems like this. This has been going on decades back. Our country was corrupt now. It was corrupt yesterday. It was corrupt decades before. Why? Because our conscience, their conscience is not shaped by a principle. It is not shaped by the Word of God. That's why. That is the problem. Hallelujah. Ladies and gentlemen, look at this writer. Sa iyang pagmataog, sa iyang pagtulog, naagid siya gihimo nga intensyon nga ang iyang konsensya limpyo gyud. And for two agents, first God and men. Sometimes it's easy to show our integrity to people, but in private, in the privacy of our homes, are we still credible people? Are we still blameless when we are alone? Especially on matters of the finance. I'd like to remind you, mga kaigsunan, nga ang atong konsensya is a system placed by God here. I call this the false alarm. Not a false alarm, but fault, sayop. Kung nakay sayop nga himon, nakay sayop nga hunahon, if you are a true Christian, this alarm will set off. Red flag. Hello. It will shout to you, telling you that you are about to violate your Christian standard. That's what we call conscience. Is your conscience good? Hallelujah. We must maintain this integrity with money because of two things. First, Jesus is coming. We are going to be judged. How many of you believe that? Tell the person next to you, Jesus is coming. Yeah, that is a often used phrase. Jesus is coming, or sentence, Jesus is coming. But very few people really prepared for the coming of Jesus. That we are going to give an account of everything that we have done, both public and private. Jesus is coming. God is watching. Secondly, is because there is judgment coming. There are two things that we could hear from God. One is, welcome thou good and faithful servant. I hope that's what we are going to hear. Are you with me? Maintain a blameless conscience so that you'll be hearing this commendation coming from God. Welcome thou good and faithful servant. Ug mo na pinakagusto na itong madungog gikan sa Ginoo, right? Amen ba mga kaigsunan? Or you will hear this ultimate of a bad news. Depart from me, you evildoers. Can I submit to you this morning that we must allow our conscience to be shaped by the Word of God? Ang atong konsensya gyud hulmahon gyud sa pulong sa Dios. Amen ba mga kaigsunan? I was really sad kining a week tungod ining flood control scandal. Again, gibalik-balik na ako ni mga kaigsunan, 3 times na ako walis nagapalibot nining maong gapanghitabo nato karon. Di ko gusto nga mulampas ni nga di ta makatutuog ka ng lesson. Mga Kristohanon. Amen ba? Akong giingon sa inyo nga
Kinsa man sa ilaha karon ang malipayon, kinsa kanila karon ang nakatulog o ginsakto, kinsa kanila karon ang ga-enjoy pa sa ilang riches o bisan sa ilang ginakaon, ga-enjoy pa ba ni sila? Wala ba'y kahadlok sa ilang labi na kay nagsugod ng gikasuhan na karon 25 ka tao. And more are coming. Mainggit pa ba ta sa ilaha mga kaigsunan sa inana nila nga situation? You see, ingon ako, ang paghigugma sa salapi is a dead end. It will not give you the benefit that you desire in this life. So, nining flood control nga ni mga kaigsunan, na siga akong mataog. Naguol ko nga nakadungog na po og tulo ka pangalan. Nga na-implicate na po ini. Kasunod ba mo ining atong kaning soap opera karon nakasunod mo nini? Tulo ka pangalan ang nako ang isa mo gikagulan gid nako og nagsakit akong dugan. Kini mga pangalan na Jingo Estrada, Ramon Revilla. In fairness to them, they are still to be proven guilty, right? In fairness to them. Pero pag pangalan anay mga pangalan well, except siguro dinhi sa wala kay balo sa dagan sa ato diri sa Pilipinas, pag pangalan ng mga tawhana, nagdaghan ang nagtaas og kilay. Apil akong kilay, may taas niya. Akong kilay, di gigay ni dali mo taas. Daghan ay pataas og kilay, yun ako, again? Naanapod ni sila. Nga naman, nga wa man ni sila, masakpi, o wa man ni mapriso itong panahon na. Because they know how to circumvent the law. They know unsaon pagpalusot-lusot. They know the ins and outs. Kabalo sila pag walay trail, walay money trail dito sa ila, lusot gyud sila kay ebidensya man pangitaon sa korte. Naminaw mo mga kaigsunan. So ang buhaton nila deny to the max lang. Unya labi na pag may kaso-kaso na sub judice, di na ka pwede magsulti-sulti. Bahin sa kaso, magkahinahini na kawala. O niya, ang Pilipino na ba kay kalimtanon? Dali itang makalimot. Nahanap po lahi nga issue nga mo gawas, labi nang magduol ang eleksyon, malimtan na nato ng skandal, libre na sila. Pero di na may nakapag-uol na ko mga kaigsunan. Gani, kinsa ni nga professor, naingon siya, kay gasunod lagi ko kuan Gasunod ba man Oy, Ginoo ko Lord, asa may ginasunod-sunod ninyo? Wala may popular karon nga soap opera. Human naman ang probinsyano. Gasunod-sunod, ingon siya nga, posible nga walay big fish nga mapanagot. Posible nga kani mga big fish makalusot na hinumdum ninyo tong ZTE issue ni adto o si Joey Luisaga, Losada. Siya ra gyud naiwan sa kwan. Nasakpan siya lang gyud ang si Napoles. Siya ra gyud na priso. Hallelujah. Kato mga involved mga big fish, balik na po Senado. Pero ang nakapag-uol gid nako mga kaigsuonan is kining si Joel Villanueva. Again, they have yet to be proven guilty. Ang nakapag-uol nako nga na-implicate naman pud ni siya. Hallelujah. Unya ganiha na ay rally na po sa Bulacan, and then they chanted these three names. Ang duha, wa gyud ko gibati nga whatever. Pero pag mention sa pangalan aning isa, tungod kay na ako'y religious affinity niya kay GIL man Sa ilang tulo, sa iya halang ko nasaktan pag mention sa pangalan, down with kaning mga senator, appeal siya, down with corrupt, o uban pa nga mga gipangsulti dito. Nasaktan gyud kay ko mga kaigsunan ni ko. Ano masaktan mo kuning tawhanan ni? Kaya na may spiritual connection.
Nga kung sa ano saya, masaktan ko. Masaktan gani ko na mga downfall sa ubay bisag mga pari o uban nga dili nato sa ato grupo sa Assembly of God. Kung anong appeal man ni sila. Ngano maning na-appeal ang ilang mga pangalan, na-implicate ang ilang mga pangalan. I was so sad. Nag-march sa ganiha and kita nahibalo nga this will have an effect ni adto mga membro sa simbahan. Some of them will leave the church. Some of them will backslide. Wala may balita, ana. Wala news, ana. Wala ABS-CBN nga mo cover ni ana. But those who know, those who are true believers, their hearts will ache and as well as God. Tungod sa kapanghitabo nga sama ni ini. Nganong nga balik-balik ang ilang mga pangalan nga, nganong nga gasigi sila ka-implicate. Tungod kay ilang mga konsensya, wala matrain sa paghimo og insakto. Amen ba mga kaigsunan? Wala matrain ang ilang mga kasing-kasing. I want you to realize that this will affect also the preaching of the gospel. People will say, di ba kauban mo ni Joel Villanueva? So, nga naman na siya, mga ingunana. Daghan mga kaigsunan nga, mahimong salaod sa pagwali sa gospel tungod ining mga shady nga mga pagkandak nila sa ilang kaugalingon on money matters. Are you following, my dear brothers and sisters? So that was the first. The first is we must have a clear conscience in all financial dealings. Secondly, our honesty on money matters must be total. Emphasis on the word total. Our honesty on money matters must be total. Ephesians 4:25. Therefore, having put away falsehood, let each one of you speak the truth with his neighbor, for we are members of one another. Did you see that? Put away what? Put away what? Falsehood. Paul is saying that we must have absolute honesty in our dealings as a believer. Not because we're good, but because this is the will of God, this is the command of God for us to have a total honesty in everything that we do. Can you say, as a matter of fact, that you are honest in your dealings? Honest ka ba sa imong dealings, mga kaigsuunan? There was a guy that I really appreciate. His name is Honest Abe, or sa tuas Bisaya, Honest Abi. He is Abraham Lincoln. And his story goes while he was a store clerk and someone came to the store, bought something. But the problem of Abraham Lincoln is that he charged that customer a bit too much, about 6 cents. But when he realized nga nasayop siya, na overcharge niya, kining mao nga kliyente, after his shift, after his work on that day is done, nibakta siya 5 kilometro para iuli ang 6 cents. He traveled for 3 miles or 5 kilometers just to return the 6 cents. That's why he is called Honest Abe. Kisa man sa inyo nga muuli og sintabo. Basig na mo a blessing na ni Lord. Kisa man sa inyo muuli og ingunana nga amount. Are you honest in your dealings? Are you with me? Dili pa Kristiyano ng akong nanay, pero kaniadto sa gamay pagitudluan na gid niya og honesty gyud, especially on money.
Pag naa siya isugo sa mua, na may paliton, ingong gani, asang sinsilyo dong. Pilay gipalit, asang sinsilyo. Uli, gyud. Sa gamay pa edad, mo na nga maayo i-train niyo yung mga anak about honesty, gyud. Okay? Okay, asang sinsilyo, ni arang sinsilyo ma. Hangtod nga gitudlo po niya nga, pag makakita gani mo kwarta, number 1, kanang kwartaha, di na inyo. Number 2, iuli gyud ninyo na, do everything nga mauli ninyo ng kwartaha. Ikatulo, basig pang palit na gatas dong. O niya in town, di makainom gatas na tawhan na kay giimong wan mo giuli ang kwarta. So nagdako may mga kaigsuon nga naagi kahadlok nga mukuha o mugamit sa kwarta nga dili amo. Mao na nga daghang panahon nga kay kung mag-walk ni Mrs. or mag-jog ni Mrs. naanagig kong magsigtan aus karsada. Kay kabalogig ko nga na ako'y makita di madugay. Mao na ako mong dasigon nga kung mag-walk mo, pero tanawan ninyo ang mga sakyanan kay basig babungguan mo. Maglakaw ay nana. O say makakita kog piso, o say makakita kog 5, o say makakita kog G's. Kanang G's intabos wala na ako na ginapunit kay, So makakita. And then, you know what? Ang naasa kong kasing-kasing pag makakita gani ko tungod kay naanad akong konsensya. Mao na ang gitudlo sa kuha sa sinugdanan pa. Pag makakita ko kwarta, bisan piso, 5 or G's, basig na nangita ba? Kaya naanad, gid mi nga iuli na. Nakakita po ko, og wako masayop atong panahon na 800 pesos. I went to Bombo Radio para i-announce kisi, tag-iya ning 800 ni. Unya sa akong ka-naive, daghang mo claim. Niadto ko sa hardware, kaya dito na ko nakita gitong kwartaha. Nibalik ko sa hardware. Pagkita na ko dito, inako nga, naabay nawad ang diri kwarta. Daghan sila nawad ang kwarta. Kupila man ang kwarta na wala sa inyo. Gigunita man akong kwarta. Unsay denomination, unsay na, di sila katubag. Therefore, dili ila. You see? Very rare ang mga honest people when it comes to money. That's why Jesus warned, you cannot serve both God and money. If you serve money, then you will do everything to cheat people. And that's what they are doing. They worship money. These people. God is not their God. Even if they donate chapels, even if they build churches, even if they give something to, churches, that does not make them safe of the judgment of God. Kaya usahay ang buhato na nila, mga kaigsunan, buhato na nila para ma-alleviate ning kanang kasamok sa ilang konsensya. Kaya ilang konsensya, musulti magiging tinood. Nangawat ka. Di ginamatog ng konsensya. Muna ni mga tawhana, dugay katug ni sila. Kaya magsige na yun, ngawat ka. So para mawala kunuhay ng guilt sa ilang so manghatag sila sa simbahan, manghatag sila sa mga unya picture, video dayon. Huna-huna nila na okay na. But you cannot lie against your conscience. Amen. All right. So here are the principles of total honesty. Do you want to know how to be totally honest in your financial dealings? Number 1, tell the truth even if it hurts. Tell the truth even if it hurts. Hey, sometimes if you want to be honest, it will cost you financially. If you want to be totally honest. But what do you want? You gain something or you offend God? Tell the truth even if it hurts. For example, nagabaligya ka og imuhang cellphone. Second hand nga cellphone. Inig-post nimo sa Facebook o sa pamutang nimo. Goods na goods. O sa ibutang nimo.
plug and play. Pero di mo ibutang dito nga 40 seconds lang mapalo ng battery. Ang tanan ibutang nimo maayo lang, di ba? Dili ni ibutang ang insakto mo na nga kung naay magbutang diha nga mao ni ang maayo sa akong gibaligya ug mao puning daotan makaingon ka kani may fair play. Kay gisulti niya pati ang dili maayo. Tanawon makapalit mo second hand nga sakyanan. Sinaw kayo no? Ha? Sinaw kayo pag abri nyo sa hood, uy, perting limpyo ha. Pero inig padagan ni mga ano namin, click, clack, click, clack, click, clack, click, clack, click, clack. Something is wrong. Are you honest in everything? Next. No cheating or stealing even in small things. These are principles of total honesty. No cheating or stealing even in small things. Ephesians 4:28. Anyone who has been stealing must steal no longer. Even in small things, but must work, doing something useful with their own hands that they may have something to share with those in need. Usahay sa ato mga Kristohanon, sayon lang kayo mga kaigsunan, to cheat and to steal. Usahay mo, rationalize ta, agamay malani, wa man gikinahanglan. Usahay, makita ka, matingala ka, bisan sa mga magpatrabaho sa balay, tingala ka, nangawala naman itong mga putol-putol ring mga putol-putol nga mga kahoy, putol-putol nga mga, wala lang pananghid, bit-bit na rin, so naman gamiton. Inanan lang ka pang hitabo ba? But even in small things, mga ballpens, mga kuwan sa inyo mga trabaho, even time. Usahay, una-una nga di man ta masakpan, so okay lang ni. No, sir. We should be honest. We should not cheat. We should not steal even small things because you are a believer. Amen ba? Dili kay makapabor. Dili kay makapabor. Maudayon ang atong hunahon-hunahon. Exodus 23 says, letter C, resist all forms of bribery. Mao na ni. Mao na ni pangitabo. Exodus 23:8, do not accept a bribe, for a bribe blinds those who see and twists the words of the innocent. Do not accept a bribe. Blinds those who see and twists the words of the innocent. Oh my God. Don't you know that in our country, bribery is a standard procedure? SOP. Ang bribery. Don't tell me that the COA people is not involved. Commission on So yan ang commission on audit. Don't tell me they're not involved. Don't tell me DBM is not involved. That's why Magalong says this is a nationwide syndicate. Pare-pareho na lang na sila diha. Kagahimo niya na. Now I understand. Naluoy ko tungod kay dito mi sa Manila, nag-appeal mi conference. Pagsulod na ako sa elevator, nakakita na ko itong babae nga naka-DPWH ba? Kana naman sila uniform. Di ba karon ginabawalan na sila magsuot uniform? Kabalo ba na? Hallelujah. Unsa may manibalaan niya? Pagsulod na ko ana, unya, pagbuto aning kasuhag yun. Kabalo ka pagtanaw ko sa iya, pagtanaw ko sa iya og sa iyang kanang logo dinhi, niduko sa siya ulo niya, ni smile siya. Di mo makaila. Ano mo smile magag di mo kaila? Ja. Niko DPWH. Ana lang akong giingon. Uy nato na dahil ang reaction. Of course, possibly kato nga babae wag dili to involve kay
Siguro rank and file lang. Pero appeal siya mga kaigsunan sa kaulaw kay mao na nga gideklara na niya nga di na magsuot og ingon ni ana. What enabled this nationwide corruption, ladies and gentlemen, is the bribery. I know, grabe ang bribery diha. Nahibalo ba mo nga I work with the DPWH before? That's why I know. I know. Good. Natingala ko nga, daan naman ang kalakaran sa una pa. Nganong karon lang siya nag-surface. For example, kaya naamami sa maintenance, kinahanglan na mo nga kanang mga bumbang ina makita yung sa bukid. Kanang bumbang ina nga dako. O, kinahanglan na siya gasket nga US made. Dili pwede na mga gasket nga bisan asa lang. So sa among order, US gasket mo ning presyo. Mahal-mahal siya kay US gasket man. Pero pag abot, dili gikan sa US. Ang presyo mas dako pa. Mao na kanang ingon nila nga i-overprice? Yeah, I know that. Usahay, mag-order mi para sa isa ka project, magbutang mi napulo ka dump truck. Ang moabot, 3 ka dump truck. Pero ang kolektahon, napulo ang kolektahon. Mao nang gikinahanglan nga mga bars. Ang moabot is either substandard o di kaha kuwang. It's happening. And someone receive money para magpakahilom. Nadunggan ko ninyo mga kaigsunan. Someone receive money, someone receive bribe. During election time, diri nga pulpit, ginasulti yun nato mga kaigsunan ko, nagtuo ko ka ng vote buying is the highest form of bribery. I have told you that. Ambot lang kung kisay mga mitunong ninyo nga mobaligya og boto, murag sa akong tanaw, wa mo mudawat gyud. Praise God. Kay kanang vote buying mga kaigsunan, tell you this, kanang vote buying, they're buying your dignity. They're buying your dignity. And they're telling you, kulang mo sa pag-isip. Mo na nga bayaran na lang mo, ayan mo pag-isip-isip. Bayaran na lang mo. O na di po ta kamahay. Nga, ang ato mga mapili mga kaigsunan, kabalo man sila nga, dali ra sila makakuha ingunan nga kwarta, ipangbayad na lang during sa election. Mo na nga, kanunay natong gisultian nga pulpit, wa mo kadungog dinhi nga natay gi-endorso nga anybody. Because I don't believe nga politics or politicians for that matter are the hope of this country. The hope of this country is always and has been the Lord Jesus Christ. Once He rules every heart, we will have no problem with our government. Can I hear an amen? Bribery, sohol para sa pabor, mo na form sa corruption, and it's very rampant yun sa atong government. Look at what's happening. 33 out of 100 sa 2023, that is corrupt. Let's go to the last. Let's go to number 3. We must resist all forms of gambling. Ganong gi-share na ko ni dinhi mga kaigsunan. Don't you know that we have a gambling epidemic in our country? I'm not saying na kaning atong nasod mga kaigsunan nga puro sugarol ng mga tao dinhi. Pero epidemic na kining issue sa sugal diri sa Pilipinas. Naminaw pa ba mo mga kaigsunan? Kabalo mo issue aning scatter? Some of you are smiling. Noted. Some of you, ang mga ulo, nakita nyo itong drive sa bus? O yan, nagtaya sa scatter? Nakita nyo to? Kasi gusto mo sakay sa bus nga, ingunan ang driver. Nga habang ga-drive siya,
Pila ka property na baligya tungod anang sugala na. Pilay nagbulag ang mga pamilya tungod kay nasugapa na sa scatter ang iyang bana. Pilay natanggal sa trabaho tungod kay sa sugal nga ingon ana. Katong isabong pilay nabuang ato nga mga Kristohanon. Kaya pwede raman kang kasugal og pipila lang o niya out of the comfort sa imong cellphone. Napabadiri nga. Pilay na nga matay atong sa isabong. Nahangtod karuha pa nila ma-discover kung asa na to mga patay nga to. Natabunan na po na ng flood scandal. Well, the Bible does not directly, say much about gambling, but gambling violates a number of principles sa balaang kasulatan nga dapat nato i-avoid kining mao nga gambling. Amen ba mga kaigsunan? Nakita nimo? Why not be satisfied with millions already in their hands? Why gamble? I know, it's a way of laundering money. Kaning mga bata, kita nyo sa, di ba, sa hearing nila, kung nagtanaw mo sa hearing, it's a way of laundering money. They put in dirty money, walay source o asagikan, they put in hindi sa sugal nila, pag mapildi gamay, kuha o withdraw na nila tanan, o niya, ilahang i-deklarar nga winnings diha sa casino. Di limpyo ng kwarta paggawas, naanay record, naanay trail, nga daog nila ni, pero gikan dahil sa kurakot. That's why nga di na sila mambutang sa bangko. Kanay lang nga i-open ang bangko i-open ang si tawag na mga passbook. Wa sila makita niya. Kawa na ni sila gabutang sa bangko. Asa na nila gibutang? Sa mga condominiums na. Tanawa tong bago nga asa gipanghato dito sa mga kondo. Mangita sila dako kayo nga isa ka kwarto dito nila ipondo. I think maayo nga ilahang himuon nga ilahang isabpina ning mga kondo nga naog didto ilahang pangitaon kining mga kwartahan. Reasons why gambling is wrong. All right, are you ready? Number 1, it feeds greed. Magtudlo nimo ni sa kahakog. Why? Because gambling is a get more quick scheme. And you want to have more in a short possible time. And it is not teaching you to be content. Ug mao na gitudlo sa Ginoo kanato nga mahimong kontento sa gihatag sa Ginoo kanato. When money becomes more important, Jesus is no longer the Lord of that person's life. Now, I want to remind you what Luke 12:15 says. Life does not consist of the abundance of our possessions. Amen? Bisag mo daog ka pa, o daghan sa sugalan, inig-uli ni mo. Buwan na nagpasabot nga, ang imong kinabuhi mas better kaysa uban. Tungod kay na kay daghang kwarta, mga kaigsunan. So it feeds greed. Letter B, it is opposed to the Christian work ethics. It is opposed to the Christian work ethics. Kaya ang Biblia nagsultig yun nga kinahanglan ng mga Kristohanon honest ang ilang labor. Amen? Kasi mga trabahante sa gobyerno diri, kasi mga trabahante sa mga, kanang trabaho. Alright. Mo report mo sa insaktong oras? Amen ba? O report mo sa insaktong oras, muhaupod mo sa insaktong oras. O dili ninyo na tikasan ng inyuhang mga pag-in ug out. Alright? And gambling also treats money lightly. Easy come, easy go. That's the problem with, gambling. It is opposed to the Christian work ethics. Letter C, it denies the principles of stewardship.
Ladies and gentlemen, our money is not our money. Our money is of the Lord. God choose to give that money to you. We are accountable to Him. After we give our tithes, the remaining 90, kang kinsa man ang kwarta? Imuha ng kwarta? O iya sa Ginoo. Niabot ta dinhi nga hubo, mga kaigsunan, muhawa pud ta nga hubo, tanan nga niabot sa tuwa dinhi, gipanalangin sa Dios kanato, kinahanglang mahimutang responsible nining panalangin nga gipiyal sa Ginoo kanato. Dili nato na iabto sa mga sugalan, kay ang pagsugal kontra sa pag-steward sa Ginoo nato. Imagine mo, gihatag niya sa imuha, sa imong honest nga labor, unya tapos imo lang i-give away sa sugal. Kisay mga former sugalor dire. Praise God. Again, may balangin mo sa smile. Anyway, gipasaylo na mo sa Ginoo. Ako is, grabe ko kasugarol niya to. In fact, hapit na ko gilabay, hapit na ko muagi nga ilabay sa kapitan sa barko tungod sa sugal. I know how to read your card. Kana mga piat-piat. Kabalo mong piat-piat? Kabalo mong piat-piat? Kabalo ko mabasa sa iyang card. Kabaw ko palusot, hapit na may malabay in town tungod anang mga sugal, mga kaigsunan. Ako isulti sa inyo as former nga sugarol. And naay nakakita magani siguro sa inyo ang akong pangalan na butang diha sa Matina, Galiera, kana sa bungan diha. Kisa nakakita, na inisumbong na ko, kita ng pastor, gasabong day ka? Kuha. Nga naman, naay mong nga dito, ikutan awang tumoy, sister, kay senior to junior ko. Nakita niya. And ako mo ingong sa inyo, wala gi padulungan ng sugal. Kay magsigig daog mi sa derby, pero among balay, daot gihapon among siling. Unya ni uli, inununan gihapon. Tungod kay, bisag mo daog ka, daghang mga igbarato, kung ikaw mapildi, ikaw ra usa. Oh yeah. Napay nanikas mi. Ay, Ginoo ko, tahi-tahi sa tiil sa manok. O niya di ay, kay katong baldado nitong manok sa wala, kay ang tari, gibutang man sa wala. Hello? Ang tari naman sa wala, gibutang. O niya kay, daot man day ang wala nga tiil, gibutang nilang tari sa tuo. Amang ginabutang na kay ang mas kusog gabunal, niya mas wala sa mga manok. So, butang ni mo din sa tiil, you know, dihado imong manok kay naang tari sa tuo. Agoy kay piang mandaydaan ang tiil sa wala. Gibutang sa to, unang labok, igo ang among manok, patay. Kay gituli man, unya ang posta dako kayo, ang nagbaktas pa uli in town. Ako mo ingon ninyo, God, gikan sa daang sugarol, mas dako ang pildi, mas daghan ang pildi kaysa daog. Tanang mga sugarol, ingonog, amen. Former sugarol de. Oh yeah. Kita mo, nasakpan na yun, no? Dili ba ni sa stupidity? Nganong musugal man ang mga tao? Musugal ang mga tao because na ang thrill dito. It's not about the money that they will win. It's about the thrill that brings them. Kanang mga sugal nga na. It's not about the money. It's about the thrill. Kaya lang pagkasuhanon ka, magita kang isakto nga thrill, nga di ka mawadaan. Pwede man kang mag-bike diha or any source nga maghatag ka na. Dili lang ang gambling, tungod kay gambling is anti-stewardship. Dili ka sakto nga steward. Mas maayo nga panalanginan nimo yung pamilya, andaman imo mga anak, andaman ang imuhang mga apo, praise God, sa diha nga panalanginan ka sa Ginoo. Let's go to the next. It glorifies risk and chance and denies God's sovereignty. Ano yun ako? Risk yun ng sugal, mga kaigsunan. Kabalo ko kung kinsa nang napildi yun sa sabungan. Kabalo mo? Wato kag sabungan, mailhanin mo ng mga pildi kung ang maglingkod bitaw tuas taas o niya tapos ang iyang kaniyang kining siko kana nag-abot ng unana
Pili na sa sugal. Oh. Kanang mga nag-number 4, naghinambid-hinambid, nga nagtarong og lingkod, mao na yung mga nagdaog. Kabalog ko ana. Kay nagunahon na sila kung saon nila nga makapangitag barato. Nagabantay na nag-isip mo daog kay mo ipangayo ag barato. Mga kaigsunan. And it denies God's sovereignty. Wa taga-tuog swerte. Kabalo mo ang sugal nga usahay ang unahuna sa mga tao is swerte. It's not about luck. We don't believe in luck. Kabalutang ang Dios may nagapahiluna sa tanan nato nga mga kinabuhi. What time ito nga, swerte-swerte ni. Ayaw mo pakingon nga, swerte ra gid ni. Kasawa ka gwapa lagi ba, sa swerte ra na. Dili ni siya bahin sa paswertihay, kaya dili ni siya swerte makaigsoon, gipahiluna sa Ginoo ang tanang butang. Walay swerte nga gaabot. Amen ba? Amen ba? Tanan, gipahiluna sa Dios. Mo na nga kung magsugal ka, o niya, gibutang nimo sa lak ang imuhang kwarta, problema na tungod kay imong gidinay ang sovereignty sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. Basta mo appeal kag sugal. Lastly, it takes advantage of people. Oh, takes advantage of people. Imagine nimo ang imong nadaog sa sugal. Na ako example. Wa ko kalimot ani kay mahilig ko sa kanang pool, kanang hulin ba? Niadto, mahilig ko sa pool. Kailan mo lang hulin nga pool? Dili na bilyar, hulin nga pool. Maay kay kumudula ana. And sulong-sulong miniadto, di ko kalamo kanang tulay sa mako, nagian na to na engineer, kanang tulay sa mako dapit. Nay naghikog diha. Kay tungod sa pagsweldo niya, imbis nga modritsok uli sa balay, nihapit sa pulan na hurot ang iyang sweldo. Unya, maomang gihapon, kay iniguli niya, kay wa na'y dalang sweldo, sigurado siyang bughaon siyang asawa, naghikog na lang sa tulay. Tungod anang pagsugal niya. So, usay pasabot niya na mga kaigsunan. Kadtong ni daog, nahurot ang kwarta atong tao nga napildi, kadtong midaog, di ka makaingon nga wala to say party, o say party sa paghikog aning tawhana kay nahurot ang iyang kwarta tungod sa sugal. Nakita ninyo ang sense ani akong ginasulti karon mga kaigsunan? Imbis ipalit na lang niyo gata sa iyang anak, imbis ipalit na lang sudan, imbis ipalit og pagkaon, imbis ipalit og bag para sa iyang anak, gisugal pagid niya, ikaw may nakakuha. Ikaw may nakakulimbat sa iyang ano? Ya gamito lang nimo asa niya katunta sa mga importante nga butang para sa iyang family. It takes advantage of people. Labi na sa amuang mga hustler niya to, kanang sa mga sleight of hand, sa mga sugal-sugal, pagkadaghan intaw mga pildi ba. Nya kami nga mga hustler, mag-rejoice. Wow, kwarta na ni, mga ignorante ni, nakwartahan, paborito na mo ka ng mga trabaho sa sagingan. Kailangan na, magdula-dula sila nga murag kuang kaya, pero kabalo, wa sila kabalo nga mga tikasan mitanan. Mga tikasan. In town, padagon primero. Para ko na ng mga anak kanang inaanak nga kuan kita niya anak, kanang butang ang bulan niya, tago-tago inana. Di gyud ka kadaog ana. Primero padagon lang ka. Ang uban mo uli nga gahilak. Wa nang kwarta. Ya kini mga tawanan nga panikas mao nakadaog. So unsa na libatiyon natong pamilya nga naghulat anang kwartaha? You took advantage of them. Inanang gahitabo sa sugal. Kay someone has to lose, someone has to win. Now kining bidaog mga kaigsoon, kining napildi, unsaon na lang ng future sa iyang mga anak. Para atong naghikog. Para atong nagbulag. Para atong gipalaya sa siyang asawa. Tungod kay nahurot ang kwarta sa sugal. Is this of God? This is not of the Lord. Can I hear an amen? We have to have integrity. Kana sila mga kaigsunan, if they have known, come to think of it, this money, sa flood control pa lang daan, 456 billion pesos. Nakaunaon ako, pagkadato des Pilipinas, no? If all this money had been put into
good projects, accountable projects, projects that were managed by honest people. Oh my God. Pagkagwapo na gid sa itong nasod. Amen ba? Dili lang sa 2025. Sa sunod nga mga tuig. Di karon para ni. O agi ka ng baluyan. Karong tuiga, bagong nahuman. Sunod tuig, buwa ako na pod kay daot. Agi kag sursugon. Nangagi mami ni engineer dito. Agi man ang sursugon. Kana mga katbalugan nga mga area. Sukad pa kaniya tuhang tukar. Daot lang yapong dalan. Nga naman, mga substandard nga trabaho. O kana mga cat's eye diha. Kagiingon ko. O, nagsiga pa ba ron? Musiga na lang imong mata pabangita. Di ko kita. Ano yung mga butanga? Hey, kinahanglan tag honesty and integrity labi na kay mga Kristohanon kita. Amen? Dili pariha ani mga tawhana, lahi ang atong mindset, lahi ang atong attitude. I'd like to share this story before we end. Doon sa ka-evangelist, nag-share siya anang gabiyo na sa simbahan og mensahe. Ang iyahang message is about Exodus, thou shall not steal. Dili ka mangawat. Ingon sa Exodus. So wali niya na, tapos iyang ipadawat ang mga tao sa Ginoo, daghang biduol sa altar, midawat sa Ginoo. Pagkaugma, pauli na siya sa iyahang balay. Sakay sa bus, karon pagbayad niya sa driver, nasubrahan sa driver og 10 centavos or 10 cent ang sobra. Pagtanaw niya nga sobra, naingon siya, ay, Mr. Driver, sobra ang imong gibayad, sir. Pilay sobra? 10 centavos. Niya raw, naingon ng driver, kabalo ko nga sobra, ako nang gituyo. Kay gabi, ni-appeal ko sa simba ninyo, o ang imong wali, thou shall not steal, hunahuna na ako nga tistingan ka, kay kung dili ka honest, piki ka. Pero karon kay nakita nako nga honest ang imuhang pagdeal, maminaw kog balik nimo, balik nimo simbahan, maminaw kog balik nimo, og according sa the daily bread, that guy was saved by a 10-cent testimony. It pays to be honest. Usahay di na to makita, di na to mahibaluan, pero the Lord is glorified when we are honest in all of our dealings, bisan pa sa atuang dealing financially. Amen ba mga kaigsoon? Would you commit karong buntaga nga mahimong honest sa inyong mga dealings? Amen ba? Akong na'y manuktok sa inyong balay nga ahente, ayaw ing ng bata, ing nanak nga wala ko. Why don't you face them? Sorry, sir, wala ko'y kuan. Why don't you face the consequences? The Lord is gracious. He will do things para tagaan ka og way nga mogawas ka ng imong problem. Just be honest in your dealings. Can I hear an amen? Hallelujah.